So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, yung naghihintay po ng update kay General Torre. No? So, may update tayo ngayon kay General Torre. So, kaya pala hindi siya nagpaparamdam, naka-leave pala. Yun pala yun. Oo. And then, by the way, may mga tao po talaga ngayon na nag-uudyok na tumakbo po si General Torre bilang Vice Presidente. Ayan. At baka katandem nga po ni Risa. Okay, so medyo, okay, tingnan natin. And o nga pala. Ako po, nagulat po talaga ako no, kung anong klaseng personality meron po itong si General Torre sa Madla. Kasi po, no, tayo po dati, no, mahilig po tayo pumunta sa rally. Oo. Kahit po rally po ng mga pink, pinupuntahan ko po yan. Diba? Mga grupo ng mga pink, mga grupo ng mga makabayan, pinupuntahan ko po yan. Tapos minsan nga po, nagugulat din po talaga ako, no, pag tinatanong ko, sino bang gusto niyo pumunta sa presidente kay PBBM after ng 2028 elections? Nagugulat po talaga ako na may mga tao po talaga na nagbabanggit General Torre. Nakabuo na po ng fanbase si General Torre. So nakabuo po siya ng fanbase na, well, para po sa akin, medyo sayang. Kasi nga po, wala po siya ngayon sa limelight. Pero, asahan po natin na babalik po siya. Ayan ang pangako eh. Tingnan natin. So, ngayon, ito no, ito yata yun. Sabi dito. So Trillanes, napupusuan si Torre bilang susunod na senador ng Pilipinas. Senador nga dito eh. Hindi may tago ni Antonio Trillanes ang kanyang paghanga kay PNP Chief General Torre dahil sa pagkakaroon nito ng moral compass. Ang kay Trillanes, maaring maging senador si Torre dahil sa qualifications ito bilang isang alagad ng batas. Ito, senador to. Una, ang gusto po ni Trillanes, senador. Pero nag-upgrade po ito ng vice president, no? Napakaswerte na Pilipinas na meron General Torre at this time. Malamang luma na itong balita na to, no? Kasi po, base po dito, no? Yan. So, merong bagong video si Torre sa News 5. Ito yung tanong sa kanya. Tingnan niyo to. Sige. Ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? VP di ba? Sabi sa tanong sa kanya, no? Di ba? Tinutukso daw po si Torre ni Trillanes na pwede daw pong maging VP si Trillanes, si Torre. Alam naman po natin mga kababayan, no? Kung sino po gustong dalhin po ni Trillanes bilang presidente, si Risa po yun. So sa tingin nyo ba, okay ba to? Risa Hontiveros, tapos General Torre, tandem, 2028 elections. Diba? Tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really a big relief. It's nang ma-relieve ay na-relief, may relief na dumating din. Pero ayun na, parang marami ng time, maraming oras para sa mga ibang gagawin. Anong mga ginagawa niyo, sir? Yeah. So since August 26. Naka-leave pa lang naman si sir. Oo, August 26 to October 31 natang leave ni sir. So yun so doon po sa mga nagtatanong kung bakit nga daw di daw makita si Torre, naka-leave pala hanggang October 31. So ngayon, pagpasok po ng November 1, actually leave pa rin siya noon kasi nga holiday naman yung November 1. So after po ng November 1, doon na po tayo makakaroon ng liwanag kung ano na po ang mangyayari po kay Torre. At ako po naniniwala po ako na ma-appoint po siya. Naniniwala po ako doon. No? Abangan natin yun. Abangan natin, no? Yeah.
for one, may mga family business na inaasikaso. So I'm trying to negosyante pa. Saan ka pa, di ba? Chief PNP. Dating Chief PNP. So kahit na Chief PNP siya, yung pamilya niya may negosyo. Baka parisan siguro. Baka parisan, no? immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala pa po. Wala pa po talaga. Kasi, una-una, nakalive ako. Kaya nga. Paano ka opera? Nakalive ka pa. No? Paano yan? Paano ka siya offeran kung naka-leave pa? O, di ba? Most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. Kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor? Ang kulit nitong reporter na to. Naka-leave pa nga eh. Kulit din, alam niyo, ayan yung tanong na nabibisit ako sa ibang reporter eh. Paano nga mabibigyan ng appointment kung naka-leave pa nga? Ang kulit naman ito. Alam niyo ito, kakwento ko lang to, no? Alam ko, nakwento ko lang to sa inyo. Isang beses na nanonood ako ng Bitag. Kay Ben Tulfo. Minsan bullshit nito mga reporter minsan eh. Di ba si Ben Tulfo, no? Naalala ko lang bigla tuloy. Bigla ko naalala bigla. Kung gaano katanga tong mga reporter minsan. Minsan itong si Ben Tulfo, merong nagreklamo sa kanya ni rape na babae. Ben Tulfo, ni-rape po. Umiyak talaga, di mo itindihan eh. Yung tanong eh, Ben Tulfo, tulungan niyo po ako, ni-rape po ako. Miss. Ginahasa ka, miss. Ben Tulfo, ginahasa po ako. Anong ginawa sa'yo, miss? Anong ginawa sa'yo? Walang yakan ni rape. Gusto mo, tinanong mo kung anong ginawa sa'yo. Sabi ko, naisip ko bigla, teka lang ni-rape yun, alam mong trauma yung rape, tapos itatanong mo doon, on air, anong ginawa sa'yo? Ano gusto mong sagot nung ni-rape? Bendel po, ni-rape po ko. Pinasok niya po sa akin, kinain niya po. Sabi ko, naalala ko tuloy bigla si Ben Tulfo, no? Pero, sa inyo? Well, hindi naman nagmamagaling kasi profession nila yan. Pero, sinabi na nga kanina eh. Wala pa nga offer kasi nga nakalib pa nga eh. Wala pa bang offer? Wala pa nga eh. Yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Di ba? Asa meron? Hintay ako nung bibigay sa akin assignment. So, meron. Unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually. Pag ma-dismiss yun, kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko ulit. At ina-expect ko that they will be... Ano nga abala na lang? At ito nga, nakita ko. Ito nyo mga kababayan, no? Kaya, ito natin to. Ako, nung tinanggal po si General Torre po bilang PNP chief, actually, hindi ko rin gusto. Hindi ko rin talaga nagustuhan. Pero naintindihan ko kung bakit nangyari yun. Minsan ganun, di ba? Na nakukuha niyo yung point ko. May mga bagay na hindi niyo gusto, pero tatanggapin niyo na lang kasi naintindihan niyo kung bakit nangyari yun. So, ang gusto ko lang sabihin dito, no, ito, dahil nga po sa pag-aresto nga po ni General Torre, dito nga po kay Kibuloy,
ito na po yung what they call this? Ito na po yung naging resulta nung kanyang ginawa. Ngayon, harassment na po ito na puro kaso po ang isasampa sa kanya. No, sa dami po ng miyembro ng KOJC, mga 5,000 yan, madami yan. So, puro harassment case pa lang file sa kanya. Pag na-dismiss, kasi nga, dismiss eh. Mag-file ulit ibang tao. Abala po yun. Abala yun. May file ka ng kaso, iba-ibang tao. Same case. Same cases. Abala yun. So, inaabala nila si General Torre. Ayan po ay epekto dahil po doon sa ginawa niya po kay Kibuloy at malamang pati rin po kay Duterte yung pag-aresto. O, di ba? O. Private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso na i-final nung dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong case. Okay. Oo. Sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi muna interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa fund run niya. Literal na, Pinapaalala takbo. namin sa Laguna to. Pero tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Hello po, Ma'am Laila Collins. Hello po, no? It's an honor. Thank you Ay, sakto to, Chris, no? May fund run pala si Torre. Takbo tayo, no? very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil po PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So, baka naman pag nag-BP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, Fun run muna. No? Pandon na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at medyo mabawas-bawasan yung bigat ng mga pinapasa natin ng mga stress sa buhay. Yun. So, ito yung... kasi mga kababayan, no? Ako naniniwala naman po talaga ako na dahil pa sa ginawa po ni Torre na yan, nung siya po ay PNP chief, at kahit yung sa CIDG pa lang po siya, no? Ano yan, makakabalik po yan sa serbisyo publiko. Kasi ay naman sinabi sa kanya, Tito. Nung ano to eh? Nung kailan ba to? Wait lang. Hindi, nabanggit pala na ito ni Claire Castro, hindi ko na isama dito. So, nabanggit din ito ni Claire Castro na meron po naka-ready kay General Torre na posisyon. So, abangan na lang po natin kung ano yun. Oo. So, ewan ko lang kung magiging conflict yun kasi una sa lahat, PNP chief pa rin po siya nun. Hindi, PNP 4-star pa rin po siya nun eh. Di ba? So ngayon, yung sinasabi nga po ni Trillanes na VP, no, na VP, si Torre. So, ang tanong dito, sino ba yung presidente ni Trillanes? So, kilala naman po natin yan. Si Ontiveros po yun. Oo. Alam nyo, okay lang yan, no? Kung si Ontiveros, no? Okay po yan. Wala ka ng problema sa Ontiveros. Malayo pa naman yung 2028 elections eh. Ang importante lang po talaga sa akin, huwag pong makabalik ang mga Duterte. Ayun po importante talaga para sa akin at malamang agree din po kayo dyan. No? Na huwag pong makabalik ang mga Duterte. Ngayon, ang problema po kasi ngayon sa mga dilawan, sila mismo may paksyon. So, mayroong mga dilawan, may mga pink, no, na ayaw na kay Lenny. Meron talaga. Kasi ako nasa grupo ako ng mga pink may mga tropa tayong mga pink ngayon. Oo. Meron sa kanila ayaw po kay Lenny. At may mga rason sila. Ayoko nang ikwento, pero may mga rason sila. So may mga pink din po na ang pinaka-prefer nila si Bam. Meron. Bam Aquino. Parang Bam Lenny nga lumalabas eh. Parang ganun. O Lenny Bam. At ngayon meron naman po mga grupo naman po nila Llamas. Ayan, mga pink din yan, di ba? Sila Ronald Llamas, sila Trillanes. Ang gusto naman nila si Risa. Alam niyo, pag ganyan pa yung mangyayari, kapag maghati-hati yung boto ng mga dilawan, baka makaupo pa si Sara niya pag ganyan. Dapat meron po talagang isang kandidato lang po talaga. At syempre po mga kababayan, no, hindi po natin pwedeng isang tabi yung posibleng nga pong endorso ni Presidente Bongbong Marcos.
Meron, oo. Meron. Si PBBM, siguradong merong i-endorso yan. Di ba? Biko pa nga eh. Lumalabas pa nga pangalan ni Biko eh. Biko Soto eh. Di ba? So, abangan natin yan. Rapid Tulfo, no? Rapid Tulfo, yan. So, yan, no? So, ngayon, by the way, no? Ito para, kasi alam ko marami naman po nakamove on na kay General Torre. Nakita nyo naman yung mukha ni General Torre, di ba? Maaliwalas, masaya. Di ba? Kahit nakalibis, sweldo. Di ba? Pa-fun-run lang, di ba? Pero, by the way, kung babalikan po natin mga kababayan, no? Politika po talaga yan. O, politika naman po talaga yun eh. No? Dumating po kasi sa pagkakataon na kailangan mamili ng presidente. Ano ba, Rimulya ba o Torre? Alam naman po natin no, na mas mabigat po talaga yung plano po ni presidente sa Rimulya. Kay Boying, kay John Vic, kay John Vic. Hindi pero seriously mga kababayan, no? Kung pagalingan ng DILG, mas magaling po talagang DILG si Abalos kumpara kay John Vic. John Vic, walang dating talaga si John Vic eh. In my own opinion kasi alam naman po natin no, na ang naging conflict po talaga ni General Torre si John Vic. Pero ang point dito no, dumating po sa pagkakataon na kailangan mamili ni PBBM. Kasi po alam naman po natin na kailangan po talaga ni PBBM si Boying Rimulya sa ombudsman. Kasi po mga kababayan, di ba nakuha nyo, di ba kailangan mamili ng presidente eh. Torre ba o Rimulya? Ang nakaaway lang naman ni Torre si John Vic. Siyempre si John Vic kapatid si Boying. So kailangan kong mamili talaga. Wala akong magagawa dito. Mamimili talaga ako. Tingnan nyo naman, di ba? Anong nangyari kay Secretary Boying Rimulya? Ngayon, ombudsman na ngayon. Sakit ng ulo ngayon ng mga DDS. Kakasuhan si Sara Duterte. Bubuksan ng Parmali. Binuksan ang inopen sa public ngayon ng SALN. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo eh. Kasi kung pipiliin po ni PBBM si Torre, after 2028, tapos na. Wala na. Kasabay po ni Torre si PBBM na lalabas po ng administrasyon. Samantalang si John Vic, samantalang si Boying, may iwan po bilang ombudsman. Di ba? Pero by the way, part of the history na po yan. Ganun talaga, politika talaga yan. Pero ang importante dito, babalik na po si Torre. Di ba? Yan pa, isa pa yan, nahabulin ni Rimulya si Bongo. O, di ba? At saka ano na po yan, planado na po talaga yan from the start. Planado na po from the start yan. Maybe 2023 pa lang ata, no? Naka-ready na yan si Boying Rimulya. Ikaw ang magiging ombudsman ko. Naka-ready na yan. Kaya nga, sabi ko nga, nung tinanggal nga po si General Torre nun, pati ako galit. Galit ako kasi lodi ko yan eh. Galit ako nun. Bakit nung tinanggal si Torre? Pero nung inisip-isip ko, okay, oo nga pala. Rimulya eh. So, alam niyo yun, galit ka, pero naintindihan mo kung bakit nangyari yun. Di ba? So yun mga babae, so kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito? Sa update nga po kay General Torre. So kayo ba? Agree ba kayo dito? Naniniwala ba kayo na posibleng makabalik ka si General Torre sa public service? No? Sa tingin nyo ba ano ba? Anong posisyon kaya? Kaya ano kayang posisyon yung pwedeng ano? Yan, so pa-comment na po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalubisan, pa-share na po ng video po na to. Okay, so last topic po tayo, no?